Okay, so yung next part naman na gagawin natin, maglalagay tayo ng F5 or para mag-automatic slide yung mismong PowerPoint natin. I mean, sa slide is slideshow. So, kukunin ko 'to, mag-a-add tayo dito ng extra and we will, set it as start 'no, yung ating routing. Then magde-define tayo dito and tatawagin natin siyang start_slideshow. Then after nun, sa baba niya, next is we will import yung PyAutomation natin, PyAuto GUI. Of course, gagamitin kasi natin ito for clicking and navigating sa mismong computers natin. And now, after nun, mag-i-import din tayo ng time dito. So, ginagamit natin yung time, guys, para hindi ganun kabilis yung mangyayari sa mga functions na gagawin natin. Kumbaga, merong mga interval palagi. So, hindi siya flash na, nangyayari. Okay, so parang may animation, ganun. Then, after nun, ang gagawin natin is magse-set tayo dito ng focus sa screen natin. So, para magawa natin yon, gagamit muna tayo ng width at tsaka ng height. Siyempre, every screen ay meron po silang width and height. And then, equal natin siya sa PyAuto GUI natin. And then, that size. So, automatic, kukunin natin dito yung screen size ng mismong screen natin. Then after nun, tatawagin natin si PyAuto GUI and then sasabihin natin .click. Ang click natin, guys, mini-make sure lang natin na yung width natin ay divided by 2 siya. Now, as you can see, dalawa yung slash natin. Ang isang slash natin, guys, is for division. Ang isang slash naman natin, it makes sure na whole number yung nakukuha natin. Wala siyang kinukuhang with decimal. Kaya meron siyang double slash. Now, next step, after natin makuha yung width size natin, kukunin naman natin yung height natin and we will do the same divided by 2 and extra slash para walang decimals yung makukuha natin. Then time that sleep. So ito yung parang magiging interval natin ngayon. And ang interval natin is 0.2. So hindi siya ganun kabilis na nangyayari yung mga actions na ginagawa natin dito. So after ng time natin, ang gagawin natin, tatawagin natin si PyAutoGUI. Then sasabihin natin .press. Kukunin natin yung F5. Kasi 'di ba yung F5, ito yung nagbibigay ng function para mag-slideshow yung mismong PowerPoint natin. So lalagay natin F5. And then after nun, ire-return natin, of course, yung tinatawag natin na slideshow. Tapos started. So ito yung ihahagis natin sa browser natin. Then after nun, ang gagawin natin, pupunta tayo sa index. So mag-a-add lang tayo ng, of course, extra button dito. Copy lang natin siya. Then paste. Then papalitan, of course, natin ito. Na lang natin siya ng start slide. Then dito, label niya ay start slide show. Tapos ito yung F5 natin. So after nun, sa baba niya, ang gagawin natin is magko-call out tayo ng another function dito. At ang function natin, tatawagin natin si start slide natin. Then lalagay natin siya dito. And then, kukunin natin yung route na start natin dito. Then ipi-paste natin siya dito. So check natin siya ngayon. Run natin. So ito yung start slideshow natin ngayon.